Ito daw si Ridaw, hinahawakan daw yung pera ng taong bayan. Presidente ka ba? Ha, ito real talk ha. Banata mo si PBBM. Banata mo sila. Upakan mo sa social media. Alam nyo, utu-utu na lang maniniwala dito. Ito, Marcos Jr. Pinangalanan na yung isa sa mga trolls mo daw. Ito mga kapatid. Nila Cheloy ni Patricia Martin. Okay? Dahil mga ulitin natin. Nakita nila yung pambababoy ni Ridaw, okay? Nila Cheloy ni Patricia Martin. Oh my God. Okay, I just want to be clarify. Yung Ridaw na sinasabi niya, that is ASEC. Ay, USEC. And yung Martin is ASEC. I just want to be clarify. Yun yung sinasabi niya, ha? Mula kanina, ha? Tuloy natin. Okay? Dahil mga kababayan, nag-aaway-away sila sa pera natin. Okay, nag-aaway-away daw sa pera. Daw natin. Paano napasok na mahahawakan ni Emerald ang pera ng taong bayan, mga kapatid? Paano rin mahahawakan ni Martin ang pera ng taong bayan? Mag-isip ka kayo mga kapatid ha. Para malaman ninyo. Mag-isip kayo. Kasi mga kababayan ko si Maharlika mahilig gumawa ng sci-fi sa utak niya eh. Kumbaga sci-fi drama. Ito daw si Ridaw, hinahawakan daw yung pera ng taong bayan. Paano mahahawakan ni Emerald Ridaw ang pera ng taong bayan? Mag-isip kayo, USEC siya. Tapos yung isa na binabanatan nito, ASEC, mga kababayan ko. Paano mahahawakan ni Ridaw at ni Martin yung pera ng taong bayan? Unang-una, si Recto na ang may hawak sa budget of finance. Ang layo. Nasa PCO, patatawirin mo sa finance. Paano mahahawakan nila yung pera ng taong bayan? Oh my God! Alam nyo, utu-utu na lang maniniwala dito. Diyan pa lang nag-iisip na ako. Sabi ko, mababasag sa akin to. Tuloy natin. Bakit pera natin? Bakit kasali ka tayo dito? Even wala na kayo sa Pilipinas. Dito. Ayan. Even wala na daw kayo sa Pilipinas, kasali pa rin daw kayo dito sa pera ng taong bayan. Okay. Tuloy natin. Sige. Ano kayo naninirahan, mga palangga? Just to give you an update, US, Saudi Arabia, Singapore, yan tatlong bansang yan, okay, ang nagbigay ng malaking kontribusyon sa ating ekonomiya. Kasi sigurado ka ba? Presidente ka ba? Maharlika? Para sabihin ko sa'yo, nagbigay ka ng malaking contribution itong mga bansa na to. Bakit? Yung Hong Kong, Singapore, basta may Pilipino, hindi ba nagko-contribute yan sa bansa natin? Para sabihin mo na yung mga bansa na lang yan ang iintindihin. Hoy, ang kapal naman ng face lock nito ha. Yung mga nakikinig na OFW dyan, gumising kayo. Sa sinasabi nito ni Hitad, matawa kayo. Ibig sabihin, wala kayo na itulong. Pinamumukha niya na sa inyo na wala kayo na itulong sa bansa natin. Di ba? Ayan, panoorin niyo ako sa YouTube ko. Dali, punta kayo sa YouTube ko. At doon tayo mag-usap-usap sa biyahe ni Koy. Ha? Ayan. $30 billion ang mga OFW remittance money. Okay? Ibig sabihin, doon sa tatlong bansang yun, may malaking contribution. Malaki ang part na ibinigay nating pera o pinadala natin sa Pilipinas, kaya umabot sa 30 billion pesos. Okay, 30 billion pesos. Yan 30 billion pesos na yun, hindi ba nagko-contribute lahat ng OFW? Hindi ba nagko-contribute? Hindi ba nagbibigay? Lahat isama mo, wag lang specific na itong bansa lang na to. Yung dumaan sa bangko yung recorded ng bank. Wala pa yung mga GCash, yung mga pick-up na ganyan, di ba? So total of 33 billion base sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 30 billion nga. So again, may karapatan ako, may karapatan tayo lahat ng mga OFW at lahat ng Pilipino na nasa ibang bayan na magsalita at questionin. Pero wala kang karapatan na murahin yung mga taong namamalakad sa bansa natin. Oh, ito real talk ito real talk Banata mo si PBBM. Banata mo sila. Upakan mo sa social media. Pero wala ka pa rin karapatan na wala ka pa rin karapatan
na sabihan sila ng magnanakaw. Hindi kasama sa karapatan mo 'yon. At walang sinabi sa batas na sabihan mo na magnanakaw yung tao na wala kang ebidensya. Okay? Isa pa, wala ka rin karapatan na yurakan ng pangalan ni First Lady Lisa dahil hindi naman kasama sa pagbabayad ng buwis yun. Kailangan ba, nakasaad ba sa pagpapagbibigay at pagbabayad ng buwis na kailangan pwede mong murahin at sabihan mo ng bukangkang yung mga tao na yon at gumagamit ng hindi pinagbabawal na gamot? Hindi rin kasama sa binayaran mo yun. Okay? Clarify ko lang hindi rin kasama sa binayaran mo yung mag-akusa ka sa tao nang wala kang hawak na ebidensya o hearsay lamang. Hindi rin kasama yun. Kahit nagbabayad ka pa, nagpapadala ka pa sa Pilipinas at nagko-contribute ka pa, wala ka pa rin karapatang gawin yun. Okay? Huwag mong bilugin ang ulo ng mga kapatid natin OFW. No? Sa pananalita mo, binibilog mo, nagpapadala ka ng pera sa magulang mo dito sa Pilipinas, sa Barangay Arroyo, sa Bacolod. Okay yun. Walang problema dun. Malaking tulong para sa bansa natin yun. Pero kahit na nagpapadala ka kay milyones pa yan o daang-daang dolyar pa pinapasok mo sa Pilipinas, wala ka pa rin karapatan na na kutyain, gamitin ang masasakit na salita laban sa sa gobyerno at laban kay First Lady Lisa Marcos. Wala kang karapatang sabihan yon. At higit sa lahat, wala ka rin karapatang sabihan si Ridaw at si Martin na akusahan mo dahil wala ka ring ebidensya. Hindi kasama sa binayaran mong tax yun. Hindi rin kasama sa binayaran mong tax na punahin mo si Cheloy. Hindi rin kasama sa tax na binayaran mo sa pagpapadala mo ng pera na apalipustahin mo si Abel. Wala rin yun. Nasabihan mo si Abel ay nangangamkam din ng pera ng taong bayan. Hindi rin kasama sa binayaran mong buwis yun. Huwag makapalam mukha. Ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas, tandaan mo, totoo, napakalaking tulong sa atin ng mga OFW. Pero tandaan mo, kay milyon pa ang pinadala mo, napakaraming Pilipino ang nagko-contribute para sa bansa natin. Hindi lang ikaw. Diba? Kaya wala kang o wala kang karapatan. Sabihan ng government. Sabihan si Bongbong na magnanakaw. Dahil wala kang ebidensya. If you are a true taxpayer, nang dahil lang sa pinapasok mo, isusumbat mo, huwag ka na magpadala. Hindi ka aabot ng 1% sa milyong-milyong Pilipinong nagko-contribute para sa Pilipinas. Kaya nga binibigyan ng halaga eh. OFW lunch. Meron na tayo sa airport. Pwede na kayo bumisit. Huwag na kayong tatambay sa labas-labas. Dahil yung OWA, maganda ang project, binigyan tayo. Ganun kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos ang bansa natin para sa OFW. Ang kung bilugin ang ulo nila, Maharlika. Tuloy natin. Murahin ang baka ng inang gobyerno ni Kuting na nag-aaway-away sila ngayon sa pera. Imagine nyo mga kababayan. Okay? Wala na naman siya ebidensya dito. Hearsay na naman. Hindi ko lang pwedeng maipakita yung information right now. Ay, hindi pwede yun. Dapat pakita mo yung information right now. Ano, ako meron, ikaw wala? Yan ka na naman eh. Hahamunin mo na naman yung ombudsman. Hahamunin mo na naman yung justice system natin. Hahamunin mo na naman yung sasabihin mo na magsampa. Paano ka pakikinggan eh? Wala ka naman sa Pilipinas. Kung magsasampa ka ng kaso, kung magsasampa ka ng kaso sa isang tao, kung magsasampa ka ng kaso sa isang tao, alam mo dapat nandito ka sa Pilipinas. Wala ka doon sa ibang bansa. Hindi pwedeng sasabihin mo na on Zoom, kayo maghihiring. Walang ganun. Sino ka ba? Matanong ko nga lang sa mga tao, sino nga ba to si Maharlika? Kung magbibilangan tayo dito ng politiko, mas may pakinabang pa si Abel Bacudio kaysa sa tao na to. Diba? Hello po, Ma'am Miragay. Kasi baka patayin yung dating ensimada vlogger. Dati, yan tinutukoy niya na nakausap ko. Bago pa pangalanan, kilala ko na yan.
Tinawagan ko nga eh. Inamin niya sa akin lahat eh. Sabi ko, mali yun, pinangaralan ko. 'Di ba? Mali yan, hindi dapat ganun pare. Kahit na anong mangyari, sinabi ko sa kanya yung totoo. Because nag-aalala ko para sa kanya. Hindi yan ang content mo, para dito ka sa gobyerno. Ganon. Na nagbigay ng information dun sa kaibigan. Actually, yung ensimada, hindi siya talaga kausap ko. Pinorward hanggang sa nakarating sa... MMO, dumaan kay Bahong Lipunan. Natural! Natural! Kukunin niya ni Bahong Lipunan. Of course! Tira yan eh, banat yan eh, content yan eh, pagkakapirahan niya. Diba? Akin. Ngayon, mga kababayan, napag-alaman ko sa ating informante na ang Presidential Communications Office. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video.